Magandang araw po muli mga kaibigan. Welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. At pakinggan po natin ang naging komento ni Jason sa tungkol doon sa mugshot na ipinresenta ng DILG sa media. Ito po yan. Kung inyo pong mapapansin, yung mugshot, wala yung pangalan ng suspect. At kahit anong gawin natin, hindi natin makilala yung mukha kasi naka-blurred yung retrato. At pakinggan po natin ang nasabi dito ni Mr. Jason Sa. Panoodin po natin itong naging komento ni Mr. Jason Sa. Gago ka pala eh. Saan ka naman kayo nakakita? Principal suspect sa howling ng Shabu. Pagkatapos, kukunan yung mugshot, walang pangalan. Tapos, iba-blur niyo yung mukha. Ano klaseng katarantaduhan yan, Ben Horabalos? Ha? Tapos sasabihin mo ngayon, bawal na sa pulis magsalita dahil ikaw lang magsasalita. Gago ka pala eh. May balita na halos walang respeto sa kanya lahat ng mga taga-PDEA. No? Kaya, sumusunod lang para lang mapagbigyan. Kasi nga, nag-appoint sa kanya ay yung presidente natin ngayon. So, yan po yung naging matapang na pahayag ni Mr. Jason Sa patungkol dun sa inilabas na mugshot ng DILG doon sa nahuling suspect sa pinakamalaking huli ng Shabu. Yun po yung dating 13 billion pero naging 9 billion na lang. Sa atin pong pananaw, dito po natin maintindihan kung sinadya o nakaligtaan ng DILG na ilagay yung mukha yung pangalan ng suspect doon sa karatulan na hawak-hawak niya o sinadyang kalimutan na lang. Kasi po dito sa mugshot, malinaw nakalagay yung Article 2 Section 5 RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2021 April 15, 2024. So mapapansin nyo po dyan, wala yung pangalan ng suspect at malabo yung kuha sa kanyang mukha. So kung hindi po ito mababasa ng ibang tao doon sa ibang social media o makikita sa ibang platform sa mga balita kung ano ang pangalan nito, hindi po nila malalaman. At ito po ay parang isang napakalaking panloloko o sinadyang manloko o ano pa man ang itawag natin. Medyo mahirap itong maunawaan. Kasi kung tutusin, sa laki ng nahuling amount ng droga na ang sinasabi nila ay 1.8 na bumaba sa 1.4 na tonelada, dapat po alam ng taong bayan kung ano na ang kinahinat na nito. Dapat alam ng taong bayan kung sino yung tao at makita nila yung tamang presentasyon ng DILG sa pagsasampa ng kaso sa mga ganitong bagay. Pero po ito ay pumukhang naniniwala tayo doon kay Mr. Jason Sa na parang may pinoprotektahan o pinagtatakpan. Kasi sa isang tamang proseso, dapat po ito maliwanag doon sa mugshot na nakasulat yung pangalan ng tao. Dapat identified kung yung mukha niya, maliwanag dapat yung pagkakakuha. Pero ito pong nakikita natin, napakalabo. So, dito pa lang po, hindi na maitatago, may nagaganap na usapan o anomalya dyan sa loob ng DILG. Kasi kung matino yung pamunuan, kung maganda yung sistema dyan, itong mga ganitong bagay dapat maliwanag na naipapaabot sa mga tao. Dapat maunawaan ng mga tao at dapat malaman ng mga tao ang kasulukuyang kalagayan ng
kaso na to. Pero po sa nangyayari, may sinasabi pa si Mr. Johnson na pinagbabawalan ng magsalita yung pulisya o yung PNP patungkol sa bagay na ito, at mukhang siya na lang daw ang may karapatan na magsalita. Parang sa totoo lang, mukhang may anomalya. At katulad ng yung nangyayari sa PDEA, tahimik din sila, wala rin silang sinasabi tungkol dito. At di nga po natin malaman kung yung nahuling droga ay talagang totoo. Baka naman po kagaya ng sinasabi ni Mr. Morales na 50% lang yung shabu na sinasabing high grade at yung 50% ay tawas na lang, o baka talagang lahat ay hindi tama. At isa pa po, itong katauhan itong si, hindi po natin masabi ang pangalan kasi wala naman dito sa mugshot. Hindi po natin alam kung totoo talagang ito ay nahuli o itong ginagawa nila ay palabas na lang. Kasi po sa ngayon mukhang kaduda-duda ang galaw ng PDEA, DILG at saka po ng opisina ng palasyo. So dito po makikita natin ng maliwanag, huwag na nating pagtalon-talunan pa, pero dito pa lang makikita na natin kung anong klaseng sistema mayroon yung gobyerno natin. So hanggang dito na lamang po muli at magandang araw po sa inyong lahat. Paki-like and subscribe na lang po.